Kilala nyo ba kung sino ang player ng Isabong sa Region 3 and 4A? Sirit na. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel funds yun, hindi nyo alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Ngayon, pakita nyo sa amin na kayo po ay nagtatrabaho para sa taong bayan, hindi para sa mga ma-influensya at mga makapangyarihang tao. Ipatigil nyo itong online sabong nila. Hanggang ngayon, ang tapang, di ba? Online pa rin sila. Kahit na alam nila na nag-hearing tayo, how big time these people are. Because they think they're untouchable because they're a friend of the PNP, they're a friend of the NBI, they're a friend of the CICC and the PAOK. Ayan o, may nag-text sa akin, boss, nakarating na sa kanila, kay Pineda. Nag-text, source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang, walang respeto. Thank you. Now, let me turn over the floor to Senator Raffy for his questions. Thank you, Mr. Chair. PNP, CICC, NBI, meron man taga-PAOK dito? Okay. Kilala nyo ba kung sino ang player ng Isabong sa Region 3 and 4A? Do you know? Mr. Chair, for the part of the CICC, we don't know the personalities. You don't know? We only deal with the online content. The owner, the operator, you don't know. We don't know, Mr. Chair. Okay, PNP? For information, sir. With a budget of 1.3 billion yan, ha? Yes, sir. So, kilala nyo, hindi? Yes or no lang? Yes or no lang po, please. The online website, sir, is hosted outside, abroad, as No, yung during our- pinakita ko kanina live. Kilala mo ba, Region 3 and 4A yun? looking on that, sir. You're looking into that. Yes, sir. At meron kang 1.3 billion budget sa Intel funds. Okay. How about NBI? Thank you, Your Honor. I was able to talk to my colleague from the Organized and Transnational Crimes Division of the NBI. Apparently, we don't have any information about Okay. Pampanga, but Bulacan we have. Bulacan, you have. And who is the owner, operator of the Isabong in Bulacan? Are we allowed to mention the name Why now? not? Go Considering that we are actually having an active application for search warrant in Bulacan. So if we may be allowed not to disclose the name because, in fact, All 2 right. weeks ago we applied for a search warrant. You should have And- done that last year because this has been operating since last year. But anyway, sige. PAOK, PAOK, meron? With the indulgence of Senator Raffy, siguro yung mga mentioning ng names ng kung sino mang operator nito, probably we can have an executive session. I'm going to mention the name. Right after, asking these Kasi resource baka persons. sinasabi nila nag-apply sila ng search warrant, baka mabulabog. I don't think so. How about yung sa Cordillera Autonomous Region? Ulitin kong tanong sa PNP, kilala niyo ang operator dito? Ng Isabong? Sir, Yes or no lang po? I will check with our intel. Check. CICC, kilala niyo po? Mr. Chair, no, sir. Again, we reiterate that the mandate of CICC No. deals with Sige. NBI, kilala niyo po? I will have to discuss with my other colleagues, Your Honor. Sirit na. Ako, wala ko Intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero, Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang Intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng Intel funds yun, hindi nyo alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Kanina, Senator Win Gatchalian did mention about a site that was temporarily shut down because they received information that we're going to have a hearing sa Games and Amusement. Yun ay pipitsugin. Yun sinasabi kong guerrilla. Kasi takot eh. Pero itong dalawa, even while we speak, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang live feed ng Isabong. Itong kay Bernos at sa Pineda. Hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Tama ba ako, PNP, o tama ako talaga?
Hindi nyo kaya si hindi nyo kaya si Pineda. Hindi nyo kaya si Bernos. Ngayon, pakita nyo sa amin na kayo po ay nagtatrabaho para sa taong bayan, hindi para sa mga ma-influensya at mga makapangyarihang tao. Kasi PNP ka, di ba, to serve and protect? It seems to me that you're serving and protecting not the taong bayan, but Bernos and Pineda. The interests of Pineda and Bernos. Show it to us. CICC, DICT, NBI, PAOK, show to us Mr. na Chair. kayo ay nagsiserve sa taong bayan at hindi para sa ilan. Mr. Chair, with the permission of the chairman, sir. Sir, with CICC, that's the reason why we don't really deal with names. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair. So we take it down once it's reported to us and once we verify it's illegal, we take it down, Mr. Chair. I know that, Yusek, but at least man lang, imposibleng hindi nyo alam kung, o hindi ka interesado malaman kung sino ang behind the operations of this illegal site para in case you need to file a case against these persons or people, at least meron kayong pangalan na may submit sa korte. Yes or no? Yes, tama? Yes, Mr. Chair. Correct, thank you. I rest my case. Now, dito naman po sa PAGCOR, merong mga e-gambling international. Ito yung sinasabi ni Sen. Erwin na hindi registered sa PAGCOR and yet nakapasok dito. I don't know, again, CICC ang tatamaan dito at napapayagan. So hindi nagbabayad ito ng buwis kasi hindi registered sa PAGCOR eh. Example na lang, itong 1xBet, global betting company. It entered a partnership with the Maharlika Pilipinas Basketball League. Aware kayo dito? So, ba't ninyo tinitake down? Eh, hindi naman to registered sa inyo at hindi allowed. Hindi nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Your Honor, para po sa kaalaman nyo, pinatake down po namin ng MPBL, sa MPBL ang 1xBet at nung pong nagtutournament mismo, kami po ay nagpunta ron at binabana po nila. Ang totoo po ay hindi na po sponsor ng MPBL ang 1xBet. Sumulat po ang PAGCOR sa organizers ng MPBL at doon po mismo nagpunta ang aming security para ibaba at nag-agree na po ang MPBL, iba na po ang sponsor nila, Your Honor. Hindi na po 1xBet. Ang 1xBet din po ay winarningan na rin namin, ganun din po lahat na nag-i-exhibit at merong mga convention sa Pilipinas, hindi na rin po namin bibigyan ng permiso na makapag-exhibit, payagan makapag-exhibit o magkaroon ng gaming conference sa Pilipinas kung ito po ay susuportahan at lalahok dito ang lahat ng mga illegal operators tulad nung binanggit ninyo na 1xBet na napaka-agresibo po talaga. Inulat na rin po namin ito sa CICC, sa DICT at sa NTC at gusto ko pong ipaabot sa inyo na ilang beses na pong naging aktibo sa pagbababa ng website ang CICC, kaya lang po siguro sila'y mas technical na makapagpapaliwanag na ang nangyayari po, napapalitan nila yung isang image, isang letra, isang comma para po mag-resume na naman po sila. So kung mamarapati nyo po siguro, Your Honor, baka po magandang ang CICC ang makapagpaliwanag kung bakit hanggang ngayon po tuloy pa silang nakakapagpasugal at nakakapag-ano dito sa atin. Pero ang maliwanag po, Your Honor, doon po sa issue ng MPBL, definitely po, nag-agree na po ang MPBL, tinanggal na po nilang major sponsor, ang 1xBet. Pangalawa po, naiulat na po namin ito, kasama ito po sa inulit ni Attorney Fernandez earlier, na ilan libong website na aming rini-refer sa DICT at sa CICC. Okay, Chairman, Opo. nabanggit nyo na ginawa nyo ng trabaho nyo pero yung CICC hindi pa rin kasi nagtataka ka ba't Opo, hanggang ngayon hindi pa rin siguro po natitake sila na down. makakapagpaliwanag. CICC, please answer. Mr. Chair, we have taken down yung mga nireport na po na website ng 1xBet. Ngayon ho, tine-check namin yung 1xBet. Iba na yung pangalan nung URL ho nila. Ganito ho talaga yung ginagawa ng mga illegal gambling sites. Once we take down their sites, they put up new URL
URLs. So parang bago siyang website again. So constantly. And Mr. Chair, to be fair po, from 2022 to 2025 po, 12,000 sites ang pinapablock namin in that period. Ngayon ho, nag-ramp up kami. We're taking down 50,000 sites a month po, Mr. Chair. So talagang hindi ho tumitigil ang CICC at ang DICT po para mapigilan yung mga websites na to from popping up. Alam namin kasi pag tinake down namin, may mga naka-ready yan eh. So we ramped up yung detection material namin. Detection namin, Mr. Chair. Pero CICC dapat continuous yung gagawin yung trabaho. Hindi ho kami yung- tumitigil, Mr. Chair. Of course. Ngayon, ito ng request ko, Mr. Chair, last na. This is a challenge to the You PNP. still have 5 minutes. Senator Okay. Rafi. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK. Show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Ipatigil nyo itong online sabong nila. Hanggang ngayon, ang tapang, di ba? Online pa rin sila. Kahit na alam nila na nag-hearing tayo, online pa rin sila. Papakita pa natin. Play nyo ulit. Live pa rin sila. That's how big time these people are. Because they think they're untouchable because they're a friend of the PNP, they're a friend of the NBI, they're a friend of the CICC and the PAOK. Ayan oh. May nag-text sa akin, boss, nakarating na sa kanila, kay Pineda. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Maybe, sir, hindi pa nila alam yung ginagawa namin. Hindi pa siguro nila kilala. No. Try again. Why? Kaibigan nyo. As simple as that. Come on, wag na tayo maglokohan dito. PNP, wag na tayo maglokohan dito. Wag mo muna sagot, bago sumagot. Pag yung mga nagtutupada, ang bilis nyo hulihin. Alam na alam nyo agad kung saan nagtutupada. Maski nga nagkakara-i-cruise dyan ng mga tricycle driver sa mga kanto-kanto, inuhuli nyo eh. Toda. Maski nga yung totong its sa mga bahay, hinuhuli nyo. Pero ito, hindi nyo kayang huliin kasi malaki. Come on. My request to you and my challenge to you, show to us na kaya nyong gampanan inyong trabaho regardless kung sino masasagasaan. Patigil niyo po ito. Patake down nyo ito si ICC. Mr. Chair, within Can the you day. give me that Mr. assurance? Within the day, Mr. By Chair. within the day, wala na ito? Within the day, Mr. Chair. Baka naman pagalitan ka ni Pineda sa ni Bernos, nakakaawa ka naman. Hindi. Kami ho sa CICC, wala ho kaming friends na illegal ang ginagawa. po, Sure ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Paano kung sabihin, humingi ng bawi? Babawiin yung mga ano? Wala ho silang babawiin, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Now, yung PAOK nandito, Mr. Chair. Dito sa PAOK, Mr. Chair, isa pa ito na pikon ako rito. Dahil kung mapapansin nyo, panay ang rate to sa mga Chinese na illegal na walang papeles. At I know for a fact na pinipirahan lang nila. Kaya I don't know, itong PAOK, kung maasahan pa rin ito, dapat wag na sumali ito sa, sa anti-gambling. Kikita lang itong mga taga-PAOK eh. Doon sa mga marami nagsumbong sa akin, mga taga-immigration. Inuunahan nilang immigration, tapos pagdating immigration, areglado na yung mga hinuli nilang Chinese. But anyway, may request sana sa PAOK, wag na kayo makialam sa anti-gambling, iwan nyo lang sa PNP, sa CICC, NBI. And then PNP, maasahan ko, tuloy-tuloy. Yes, sir. As we stand, sir, we will enforce the rule of law, sir, without fear or favor. Exactly. Thank you, sir. Pag nagawa nyo yan, sir, sasaludo ako sa inyo. Pupurihin ko kayo palagi dito sa hearing, maging sa iba ko pang mga social media platform. Pupurihin kita, totoo yan. Pag wala na yan tomorrow, pero pag nandiyan pa rin yan tomorrow, sorry makakatikim kayo ng mga masasakit na salita from me, CICC especially because you did promise a while ago, right? That's all, Mr. Chair.